Guys, pupunta kami ngayon sa Bose Cafe na ipipicture namin. Salamat sa pagtangkilik nyo sa vlog ko, and this is Wellpack HD, si Brian Mendoza po, and papasok na tayo sa mismong Bose Cafe. Introduce ko sa inyo to, yung mismong cafe na to. Sikat na sikat sa Nueva Ecija, and nandito kami ngayon sa San Jose City. Okay? Ano masasabi mo? It's nice. It's really good. Maganda yung ambience. Maganda yung ambience di ba? O sige, tara, tingnan natin. Bose Cafe was founded by Steve Benitez in 1996. Yung idea is nag-came up yon nung estudyante pa lang siya ng Ateneo de Manila University. Yun, lagi siyang umiinom ng coffee para lang magising siya dahil nag-i-study siya. Yun. Gusto nyo pa bang malaman yung history ng Bose Coffee? Palagay ko, interesado rin kayo. Pero bago tayo mag-proceed sa topic natin ngayon, don't forget to like, share, and subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa mismong channel ko. Okay? Tara, let's go! Kung di ako nagkakamali, ito lang Bose Coffee ang nag-o-offer ng kape na dito inani dito sa Pilipinas. At isa yon sa dahilan kung bakit dapat natin tangkalikin at suportahan ang Bose Coffee. Meron silang kapeng galing sa Sagada, Atok at Ampukaw, Mount Kitanglad, Mount Apo at Mount Matutum. Okay yan, di ba? Puro local lahat yan, homegrown na galing Pinas. Magandang gabi sa inyo, and halos 11 na rito, and napadaan kami sa Bose Cafe. Isa sa mga magagandang coffee house or coffee resto rito sa San Jose City, Nueva Ecija. So, okay naman dito, maganda yung place and chill naman yung aircon din yung loob. As you can see, dyan sa mismong loob, yun yung mismong Bose Cafe. Pumunta lang ako sa labas kasi mas malamig ngayon, malamig ang panahon ng February natin sa Pilipinas. So, okay naman dito. And yung mga nila dito, mga coffee nila, mga frappuccino, mochaccino, yung mga prof nila, and so on and so forth. And hindi rin nakakalayo ng sarap. Ganon. So, minabuti namin pumasok sa loob and umorder kami nung kung ano man yung order namin. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga in-order namin, and so far nagustuhan naman namin yung mismong lasa niya. Ganon. Napagtripan lang namin puntahan, and hearsay kasi, kumbaga bali-balita dito na masarap pumunta rito sa mismong cafe na to. And so far hindi kami na-disappoint, and maayos naman yung yung mismong mga service crew or mga waiter or mga barista rito sa mismong cafe na ito. Very accommodating sila, and nung nagsabi ako na, kuya, kung pwede bang mag-vlog rito or kung pwede bang mag-shoot. Oo naman sila, and isa sa mga magagandang traits nila yon na hindi nila pinipigilan yung mga mag-shoot or mga vlogger na katulad ko na mag-shoot dito sa mismong place nila. And ayun, makikita nyo mamaya kung gaano kaganda yung place. So, ayun, let's go. Punta tayo sa loob. Okay. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit Bose Coffee ang pangalan ng cafe na ito, samantalang yung may-ari si Steve Benitez? Ayon sa Wikipedia at bosecoffee.com, yung pangalang Bo ay nanggaling sa Italian-American roaster na nakamit ni Steve doon sa roadshow sa New Orleans noong mid-1990s. Yung passion ni Bo at commitment niya sa pag-roast ng coffee ay yun ang naka-inspired para i-model ni Steve yung company na tatayo niya noong 1996. So ayun yun.
Alam nyo bang bago pa man matayo ang Boss Coffee is may minamanage na si Steve Benitez na Rick's Barbecue na family-owned business? So, paano nangyari yon? Ang nangyari kasi is gusto na ng parents niya na isara yung mismong Rick's Barbecue. Pero ang ginawa niya, nag-took over siya sa management na yon at umalis sa Ateneo de Manila Law School. So, pinagpalit niya yung law school doon sa mismong business na yon. At bago tayo magtapos, may trivia ako para sa inyo. Nang mag-decide si Steve na mag-open sa Ayala Center Cebu, meron siyang dalawang business partner. Ang kaso, 2 months before bago mag-open, nag-back out yung mga ito. So yun guys, till next time, like, share, and subscribe. Okay? Peace.